Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Sumulat po ko sa inyo para ibahagi ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Tungkol ito sa isang maling desisyon na nagawa naming mag-asawa. Isang desisyon na buong akala namin ay tama. Pero ito pala ang magdadala sa amin sa isang sitwasyong mas malala pa sa kamatayan. Napadpad siya sa lugar ng mga aswang. Nang makita kong sinaktan nila at kinagat ang asawa ko, doon na ako lumaban. Ginamit ko ang suot kong mutya, ang mutya ng luha ng Birhen. Ito ang ginamit ko para itakas at iligtas ang babaeng pinakamamahal ko. Pero dahil sa ginawa ko na yon, pareho kaming nakulong sa isang malagim na sumpa na sumira sa tahimik naming buhay. At dahil doon, nasubukan din ang labis kong pagmamahal sa aking asawa. Nagawa kong gumawa ng mga pinakadesperadong bagay para lang gumaling siya sa kanyang pagkayanggaw. Opo, naging aswang ang asawa ko matapos siyang dumalo sa pista o piyesta ng mga aswang. Hindi ko na po papahabain pa. Sisimulan ko na po ang kwento. Ako si Alvin at ito ang aking kwento. Unting tiis na lang, Maya. Malapit na tayo. Huwag kang pipikit pakiusap. Huwag kang pipikit. Hinihingal na ako. Ramdam ko ang matinding pangangalay ng kamay ko habang buhat-buhat ko ang asawa kong si Maya. Habang palapit kami sa aming rest house, tila pabigat siya ng pabigat. Pero ayokong sumuko dahil alam kong may nakasunod sa amin at hinihintay lang nila na bitiwan ko ang aking asawa. Alvin, iwan mo na ako. Tumakas ka na. Manahimik ka nga. Hindi kita iiwan. Malapit na tayo sa bahay. Konting tiis na lang. Tumingala ako saglit. Sa pagitan ng mga naglalakiyang puno sa gubat, kitang-kita ko ang mga aninong mabilis na gumagalaw. Hindi sila mga hayop. Masyado silang mabilis at tahimik na gumagalaw. Alam ko, sila yung mga aswang na galing sa fiesta kanina. At hindi nila kami tinantanan. Mga hayop kayo! Lumayo kayo sa asawa ko! Inilapag ko sandali si Maya sa tabi ng isang malaking ugat. Kinuha ko ang itak sa bewang ko. Isang aswang ang sumunggab mula sa itaas. Pero mabilis kong iwinasiwas sa kanya ang hawak kong sandata. Nahiwa ang kanyang dibdib at tumalsik ang aswang sa lupa. Sa sandaling tumama ang talim ng itak ko sa kanya, biglang lumiwanag ang mutya ng luha ng Birhen na nakasuot sa aking leeg. Kumalat ang liwanag sa itak at bago pa man muling makabangon ang halimaw, biglang umapoy ang sugat niya. Kulay asul ito at alam kong napakainit. Humiyaw ang aswang habang unti-unti siyang nilalamon ng apoy. At sa ilang segundo, naging abo siya sa harap ko. Sige! Lumapit kayo! Kung gusto niyo ring matulad sa kanya! Itinaas ko ang aking itak. Ilang saglit lang, nakita ko ang iba pang mga anino na umatras at lumayo sa amin. Takot sila sa liwanag ng mutya. Pero alam kong hindi sila tuluyang aalis. Magmamanman lang sila sa malayo. Mabilis ko namang binuhat si Maya. Nangihina na ako. Hindi ko na kaya, Alvin. Hindi, wag mong sabihin yan. Kaya mo yan, Maya, kaya mo yan. Pangako,
Gagamutin kita pagdating natin sa rest house. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Maya-maya pa ay nakalabas na kami sa gubat at sa wakas ay natanaw ko na ang rest house namin. Malapit na, Maya. Konting tiis na lang talaga. Mas binilisan ko ang paglakad hanggang sa makarating kami sa pinto. Agad ko itong sinalya at inilapag si Maya sa sopa. Mabilis kong inilak ang pinto at siniguradong sarado ang lahat ng mga bintana. Alam kong bawat segundo ay mahalaga dahil buhay ng asawa ko ang nakataya. Agad ko siyang binalikan. Maya! Maya, gising! Maya, nandito na tayo! Ligtas na tayo! Bagyang dumilat ang mga mata niya pero hindi siya nakatingin sa akin. Parang may tinitignan siya sa kawalan. Nanginig ang buong katawan niya at ang labi niya ay nagsimula ng maging kulay ube. Dahan-dahan kong hinawi ang punit na tela ng kanyang damit sa bahagi ng balikat. Doon halos manigas ako sa nakita ko. Ang sugat niya ay galing sa kagat ng aswang. Maitim ang paligid ng sugat at may ugat-ugat na kulay lila na unti-unting kumakalat pababa sa kanyang dibdib. May mga kalmot din siya sa tiyan niya na nagnanaknak na kahit bago pa lang. Diyos ko! Anong ginawa nila sa iyo, asawa ko? Tumayo ako at nagmamadaling kumuha ng mainit na tubig na nasa termos, malinis na tela at ang first aid kit na dala namin mula sa Maynila. Nilinis ko kagad ang kanyang mga sugat. Alvin, tama na yan. Huwag ka na magpagod. Alam naman nating dalawa na hindi lang yan basta sugat. Huwag ka na magsalita, Maya. Hayaan mo ko, susubukan kong gamutin ka. Maniwala ka sa akin, kaya ko to. Maayos din ang lahat. Makinig ka, Alvin. Mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Pero pabayaan mo na ako. Hindi ko na gustong mabuhay, Alvin. Manahimik ka. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitiwan. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Hindi mo ako naiintindihan. Yung sugat ko, hindi lang yan basta sugat. Ang sabi nung aswang, bago pa nila kami gawing alay, ang sabi niya, magiging katulad namin sila. Anong magiging katulad? Hindi mangyayari yun. Huwag ka maniwala sa mga halimaw na yun. Nararamdaman ko, Alvin. May mainit na gumagapang sa buong katawan ko. Tapos yung tibok ng puso ko. Masyadong mabilis. Alam kong alam mo ang ibig sabihin nito. Malapit na akong maging aswang. Hindi na natin to kaya. Ano ka ba? Kaya natin to. Susubukan kong alisin ang kamandag na yan sa pamamagitan ng mutyang hawak ko. Gagaling ka, Maya. Gagaling ka. Tama na. Alam kong walang magagawa yan sa kamandag ng aswang. Kaya please, Alvin, patayin mo na lang ako bago pa ako maging ganap na halimaw. Bago pa kita masaktan. Kaya sige na. Gawin mo na ang dapat, Alvin. Gawin mo na. Huwag mong sabihin yan. Hindi kita kayang patayin. Bubuhayin kita, Maya. Kahit sa anong paraan. Kahit na ano pa, ang maging kapalit, gagawin ko. Sandali akong lumayo sa kanya. Hinubad ko ang aking kwintas at ibinabad yon sa tubig. Ilang sandali pa ay dahan-dahan kong ibinuhos yun sa kanyang mga sugat. Pero mas lalo siyang naging agresibo. Hinawakan niya ang aking braso at nagulat ako dahil sobrang higpit nun at parang bumaon ng gusto ang kanyang mga kuko sa balat ko. Ah! Ang init, Alvin! Ang init sa loob ko! Sige lang, tiisin mo lang, Maya, para gumaling ka! Matapos kong sabihin yon, ay tumingin siya sa akin.
Akala ko ay ayos na, pero bigla siyang sumuka ng malapot na itim na likido. Ang amoy nun ay parang kinalawang na bakal na hinaluan ng asupre. Halos masuka din ako sa tindi ng baho nun, pero mas nakakatakot ang sumunod na nangyari. Alvin! Nakita ko ang panginginig ng kanyang panga. Mabilis ko siyang pinainom ng tubig na binabaran ng aking mutya. Tumigil ang kanyang pagsusuka. Huminga ng malalim at dahan-dahang bumitaw sa braso ko. Mukhang kumalma siya at nagbalik yung kulay ng mukha niya. Pinilit kong wag magpadala sa takot. Mahal ko ang babaeng ito. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. 6 na taon na kaming nagsasama at sa loob ng 6 na taong yun, wala akong ibang iniisip kundi ang kaligtasan niya. Nung sinabi niya sa akin na gusto niya nang mag-for good sa probinsya, ay hindi ako nag-atubili. Iniwan ko ang trabaho ko, ang buhay ko sa syudad, para lang maibigay sa kanya ang kapayapaang hinahanap niya. Pero mali pala ang desisyong yun. Sana hindi na lang ako pumayag. Isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay namin. Gusto ko nang mamatay! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako, Alvin! Hindi ako kumibo. Ipinagpatuloy ko ang pagbubuhos ng tubig sa mga sugat niya. Tapos ay saka ko ito binalot ng malinis na tela. Ayan, tapos na. Ayos na ang mga sugat mo, Maya. Gusto mo na bang magpahinga sa kwarto natin? Bubuhatin kita. Ayoko. Huwag mo akong dalhin doon. Sinabi ko na sa iyo, Alvin, pabayaan mo na ako. Kung ayaw mo akong patihin, iwan mo na lang ako sa gubat. Doon na ang lugar ko ngayon. Ano ba't sinasabi mo? At bakit naman kita dadalhin doon? Dahil dalawa lang ang kapupuntahan ng buhay ko. Kamatayan o ang mahawa sa mga aswang na yun. Walang problema sa akin kung maging aswang ka. Tatanggapin pa rin kita, Maya. Mahal na mahal kita. Anong sabi mo? Tatanggapin mo ako? Sigurado ka ba? Kaya mo? Kaya mo bang tanggapin ang isang agresibo at mamamatay taong aswang? Oo. Kahit ako pa ang patayin mo, Maya, wala akong pakialam. Kung sa tingin mo isusukuan kita, nagkakamali ka, Maya. Hindi mangyayari yun. Alam mo naman, di ba, na mawawala ako sa katinuan kapag umepekto na ang kamandag sa katawan ko at kapag nangyari yun. Pati ikaw. Posibleng hindi ko makilala. Baka mapatay kita nang hindi ko namamalayan. Hindi mo gagawin sa akin yun, Maya. Mas malakas ang pagmamahal natin kaysa sa sumpa na yan. Huwag kang kampante. Sa sandaling umungol na ako na parang hayop, yun na ang senyales na wala na ako sa katawang to. Kaya parang awa mo na, Alvin. Bago pa mangyari yun, iwan mo na ako. Hindi ako nakinig. Sa isip ko, kahit maging halimaw pa siya, hinding-hindi ko hahayaang mamatay ang kaisa-isang minahal ko. Walang sabi-sabi ay binuhat ko siya papunta sa aming silid. Pero nasa kalahati pa lang ako ng hagdan. Napatigil ako. Narinig ko kasi na bigla siyang sumingasing at umungol ng mabagsik. Nang tignan ko siya, nagbago ang kanyang muka. Nangulubot ang kanyang balat. Nangitim ang kanyang mga mata at tinubuan siya ng matatalim na pangil. Nagulat ako nang bigla niyang kagatin ang kanyang mga kamay. Sa puntong yon, hindi ko na itinuloy. Nadalhin siya sa kwarto namin. Bumaba kami ulit. Pumasok kami sa pintong kahoy na patungo sa silong. Ang silong na ito ay dating imbakan
ng mga kagamitan sa bukid ng dating may-ari. May maliit doong rehas na parang kulungan dahil doon iniimbak ang ilang pa nilang anik-anik sa bahay. Pasensya ka na. Pero ito lang ang naisip kong paraan. Kailangan kitang ikulong pansamantala para hindi ka makasakit ng ibang tao. Ipinasok ko siya sa loob ng kulungan at agad kong nilagyan ng kandado ang rehas. Alvin! Patawarin mo ako. Para sa atin din to. Hahanap ako ng gamot. Pero habang wala pa, dito ka na muna. Bawal kang lumabas. Dahan-dahan ako umatras habang nakatingin lang sa kanya. Unti-unti na ngang nagbabago ang kabuuan niya. Pati ang mga braso niya, leeg at mga hita. Lahat ay nangulubot na. Tapos yung mga kulay ube na ugat sa leeg niya ay parang tumitigas at umuumbok sa kanyang balat. Hindi na kumukurap ang kanyang mga mata. Nakatitig na lang yun sa akin. Bigla siyang sumunggab sa rehas. Nagulat ako at bahagyang napaatras. Ang bilis nung naging pagkilos niya. Panay na siya ungol at naglalaway na din ang kanyang bibig. Maya! Maya, labanan mo, pakiusap! Paglabanan mo! Pero parang hindi niya na ako naririnig. Nagsimula na niyang kalmutin ang rehas na bakal. Dali-dali akong umakyat at lumabas na sa silong. Agad kong isinara ang pintong kahoy. Pag-akyat ko, nanginginig ang katawan ko. Isinandal ko ang likod ko sa pinto. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang humahagulgol. Mula sa ilalim ng sahig, narinig ko ang mga kalabog. Narinig ko ang pagwawala ni Maya at kasabay nun, may mga humahagik-gik sa labas ng bahay namin. May mga pumapagaspas na pakpak na tila tuwang-tuwa sa nangyayari. Mukhang alam na ng mga aswang na nagsimula na ang sumpa sa aking asawa. Dinakpan ko ang mga tenga ko. Pumikit ako ng mariin habang tumutulog ang luha ko. Kaya natin to, Maya. Kahit na anong mangyari. Hindi kita susukuan. Kahit ano ka pa, asawa pa rin kita. Habang nakaupo ako sa sahig, unti-unting nawala yung takot ko. Napalitan ito ng matinding galit. Patuloy pa rin kasi sa pag-iingay ang mga aswang habang ang asawa ko ay nagdurusa sa madilim na silong. Sila ay ayaw pa rin magsitigil. Kinakalampag nila ang yero at kinakalmot nila ang dingding ng bahay ko. Tumayo ako. Pinunasan ko ang luha ko. Saka ako naglakad papalapit sa itak na nasa sala. Pinulot ko ito at mahigpit na hinawakan. Humanda kayo. Papatayin ko kayong lahat. Tila wala sa sariling binuksan ko ang kandado ng pinto at lumabas ako ng bahay. Nagsisimula ng umambon sa labas pero wala akong pakialam. Nakita ko kagad sila. 5 aswang ang nasa bakuran ko. Tumigil sila sa kanilang ginagawa at nagsama-sama sa iisang lugar. Tapos ay nakatitig lang sila sa akin. Inilabas nila ang kanilang matutulis na ngipin at mahabang mga kuko. Tila tinatakot nila ako. Isa sa kanila ang nagsabi na ibigay ko sa kanila ang asawa ko kapalit ng aking buhay. At sa tingin nyo, gagawin ko talaga yan? Mga hayop kayo. Mamamatay na muna ako bago nyo mahawakan kahit dulo ng daliri ni Maya. Sumugod ako sa kanila. Gamit ang kaliwang kamay, hinawakan ko ang mutya ng luha ng birhen na nakasabit sa leeg ko. Itinapat ko ito sa kanila upang silawin at sunugin sila gamit ang kapangyarihan nito. Pero bigla akong tumigil nang makita kong tila parang may mali. Ang liwanag ng mutya ay napakahina. Parang humina din ang kapangyarihan nito. Naisip ko na baka dahil ito sa nararamdaman kong kalungkutan
at kawalan ko ng pag-asa. Pero ganun pa man, ilang segundo ang nakalipas, itinuloy ko pa rin ang pag-atake. Iwinasiwas ko ang itak na naiilawan ng mahinang mutya. Sasalagin sana ng unang aswang ang taga, ngunit mabilis kong iniba ang direksyon ng aking kamay at hiniwa ko ang leeg niya. Umusok ang balat niya at unti-unti siyang nasunog hanggang sa maging abo sa harap ko. Sumugod ang pangalawang aswang mula sa aking kanan. Yumuko ako para iwasan ang mga kuko niya. Pagtayo ko, itinara ko ang itak ng direkta sa kanyang dibdib. Umungol ito ng napakalakas bago tuluyang namatay at nagaya siya sa unang aswang. Dalawa na ang patay, ngunit dahil sa mahinang ilaw ng mutya, hindi na nasilaw ang tatlong natitira. Mabilis silang nakalapit sa akin. Kinuyog nila ako. Nakalmot ng isa ang likod ko. Napadaing ako sa tindi ng hapdi at napaluhod ako sa putikan. Bago pa ako makatayo, sinipa ako ng isa pa sa sikmura. Bumagsak ako at napahiga sa lupa. Nabitiwan ko ang aking itak. Biglang sumugod ang isa at nang akmang kakagatin niya na ako ulit, wala na akong nagawa kundi ang ipikit ang aking mga mata. Pero bigla akong napamulat nang may narinig akong tila may nagwasiwas ng latigo. Nakita ko na paatras ang aswang na dapat ay sasakmal sa akin. Nakita kong umaaso ang mukha niya dahil sa lalim ng latay. Paglingon ko sa likod, nakita ko ang isang matandang lalaki. Tumayo ka dyan, Iyo! Tulungan mo kung makipaglaban sa kanila! Mabilis akong tumayo. Agad kong pinulot ang aking itak at magkasama naming hinarap ang tatlong aswang. Sumugod ang isa, pero mabilis na hinampas ito ng buntot ng pagi. Napaluhod ang halimaw. Sinamantala ko ang pagkakataon at tinaga ko ang ulo nito. Ang dalawang natira ay nagtangkang tumakas patungo sa kakawian, ngunit mabilis silang nahabol ng latigong buntot ng pagi ng matanda. Pumulupot ang buntot ng pagi sa binti ng isa at hinila niya ito. Nilapitan ko ito at pinugutan ko ng ulo. Ang huling aswang ay sumubok pang lumaban, ngunit naunahan namin siya at napatay. Hay Diyos ko, salamat! Anak ng putya, oo! Hindi ko akalaing mapapalaban ako ngayong gabi, ah! Lintik na mga aswang na yan! Napatitig ako sa matanda. Laking pasasalamat ko. At dumating siya. Kung hindi, dahil sa kanya, baka naging hapunan na ako ng mga aswang. Salamat po. Maraming salamat sa pagkakaligtas sa akin. Walang anuman. Alam mo, mabuti na lamang at naramdaman ko ang presensya nila dito habang nagpapadalisay ako ng aking kapangyarihan dyan sa may malapit. Narinig ko ang ingay nyo, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Ano ba nangyari? At bakit ka sinugod ng mga aswang na yan dito sa bahay mo? Napalunok ako. Kinabahan ako sa tanong niya. Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino ang sikreto ko. Hindi pwedeng malaman ng matanda ang totoong dahilan ng pag-atake ay dahil gusto nilang makuha ang asawa ko. Hindi ko po alam eh. Bigla na lang po sila ng gulo dito. Baka naaamoy nila ang mutya na suot ko. Di ba gano'n naman? Kapag nakakaamoy sila ng banta sa teritoryo nila, susubukan nilang patayin ang kalaban. Tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung naniwala siya sa palusot ko, pero tumango siya. Pinagmasdan ko ang porma ng matanda. Malakas siyang kumilos at sanay na sanay siyang makipaglaban sa mga aswang kahit may edad na siya. Ano po ba kayo? Isa po ba kayong manunugis ng aswang? Ay, hindi naman siya ganon. Isa lang akong albularyo at ang talagang ginagawa ko ay ang manggamot. Ganun po ba?
Katulad ka pala ng namatay kong lolo. Isa din po siyang albularyo. Aba talaga? Mabuti kung ganon. Eh bakit ikaw? Hindi ka ba kasama? Hindi ka ba isang albularyo? Hindi po ako albularyo. Hindi ko masasabing ganon. Pero may konting alam po ako tungkol sa mga gawain nyo. Dahil tinuruan din po niya ako kahit papano eh. Parang albularyo na rin. Pero hindi po sapat lahat ng natutunan ko para tawagin ko ang sarili ko na isang albularyo o manunugis. Ganun ba? Pero magaling kang makipaglaban ah. Maganda ang galaw mo kanina. Bihira ang mga taong kayang humarap sa aswang nang hindi natatakot. Gigil na gigil kang pumatay. Dahil lang po siguro yun sa dati kong trabaho. Natuto po akong makipaglaban at humarap sa panganib. Dahil isa po akong pulis. Sanay po akong humawak ng armas at lumaban sa mga kriminal. Iba nga lang po ang kalaban ko ngayong gabi. Tumango ang matanda. Ngumiti siya. At mukhang nasiyahan siya sa sagot ko. Pero ilang sandali pa ay bigla siyang natigilan. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at sumingot siya sa hangin. Maigpit niyang hinawakan muli ang buntot ng pagi at inilibot ang kanyang paningin sa paligid ng bahay ko. Sandali lang. May naaamoy pa ako. May aswang pa sa paligid. Maging alerto ka, iyo. Baka bigla tayong sugurin mula sa dilim. Kinabahan ako ng matindi. Lalo na at alam kong patay na ang lahat ng aswang sa labas. Wala nang kalaban sa bakuran. Kaya alam kong ang asawa kong si Maya ang naaamoy niya. Ang aswang na nasa loob ng silong ng bahay ko. Wala na po. Wala nang aswang. Baka po ang naaamoy nyo ay ang mga abo nila. Sigurado ka ba? Opo. Siya nga po pala. Lumalalim na po ang gabi. Napagod po ako sa pakikipaglaban. Gusto ko na po magpahinga. Ay oo, tama ka. Malalim na lang gabi. Bigla ko tuloy naalala ang apo ko. Hinihintay pala niya ako sa bahay. Nagpaalam ako na iiwan ko lang siya saglit at sabi ko, hindi ako magtatagal. Abay inabot na ako ng 1 oras. Maraming salamat po ulit sa tulong nyo. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Madulas po ang daan. O sige, magkita na lang ulit tayo, iyo. Kung gusto mong ituloy ang pagiging katulad ng lolo mo, sabihin mo lang sa akin. At sa susunod na magkikita tayo, tutulungan kita. Tuturuan kita ng mga alam ko. Tumango na lang ako bilang sagot. Hindi na ako nagsalita pa. Ayokong magbigay ng kahit na anong pangako sa kanya. Tinalikuran ko siya agad at nagmadali akong pumasok sa loob ng aking bahay. Pagkasara ko ng pinto, ay ibinaba ko ang itak sa tabi ko at hinawakan ng sugat sa aking likod. Mula sa silong ay muli kong narinig ang mahihinang kalmot hanggang sa ito ay tumigil. Parang nagpaparamdam lang si Maya na nandun pa rin siya. Andito lang ako, Maya. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Muli akong tumayo. Naglakad ako papunta sa banyo para linisin ang sarili ko. Pagtingin ko sa salamin, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Magulo ang buhok ko. Puno ng putik ang mukha ko at ang mga mata ko bagsak na bagsak. Nang matapos akong maligo, ay agad akong nagbihis ng malinis na damit. Saka ako umakyat ng hagdan at nanguha ng banig at unan. Sa sala ko planong matulog. Ilang sandali din akong mulat, pero pagkatapos ng ilang minuto, awa naman ng Diyos, ay nakatulog din ako. Samantala, naging isang mahabang bangungot ang mga lumipas na araw pagkatapos ng gabing yon. Simula kasi nang nayanggaw ang asawa ko, palagi na akong bumibili ng mga sariwang karne sa umaga. Yun ang pinapakain ko sa kanya araw-araw dahil ayaw niya nang kainin ang mga lutong pagkain para sa tao.
Ilang araw ang nakaraan. Ayaw na rin niya ang mga galing sa palengke. Gusto niya yung masariwa, yung bagong katay na may dugo. Kaya naman, mga buhay na hayop na ang binibili ko. Habang dumadaan ang mga araw, ay lalong lumaki ang naging problema ko. Hindi na kasi siya nakukontento, parang wala siyang kabusugan. Tapos yung ipon namin paubos na. Ilang araw na naging magulo ang utak ko, hanggang sa isang araw, habang naghahanap ako ng hayop na mabibili, may narinig akong bata na sumisigaw sa di kalayuan. Magnanakaw! Magnanakaw! Kinuha niya yung manok ko! Magnanakaw! Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaki na mabilis na tumatakbo palayo. May bitbit siyang isang tandang. Tumakbo palapit sa akin yung bata. Umiiyak siya at hinila niya ang laylayan ng damit ko. Kuya, tulungan niyo po ako. Kinuha po ng lalaking yun yung alaga akong manok. Habulin niyo po siya, kuya. Natulala ako. Pinanood ko lang yung magnanakaw hanggang sa lumiko ito sa kanto. Wala akong ginawa. Wala akong lakas para tumakbo at makialam sa problema ng iba. Bakit hindi niyo po hinabol? Ang tuwag niyo naman. Wala po kayong kwenta. Nagalit yung bata. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin habang nakakuyom ang mga maliliit niyang kamao. Magsasalita sana ako, pero biglang bumukas ang pinto ng bahay sa tapat namin. Lumabas ang isang matandang lalaki. Siya yung matanda na tumulong sa akin nung gabing inatake ako ng mga aswang. Hoy, Ken! Ano ba sinisigaw-sigaw mo dyan sa kalsada? Ano ba problema? At nanggugulo ka ng dumadaan? Lolo Dado, ninakaw po yung manok ko. Yung paborito ko po si Batik. Tumingin sa akin ang matanda at naglakad papalapit sa aming dalawa. Namukaan naman niya ako kaagad. Ikaw? Natatandaan kita. Ninakaw mo ba ang manok ng apo ko? Naku, hindi po. Hindi po akong kumuha. Naglalakad lang po ako tapos bigla na lang po sumigaw ang apo nyo. Hindi nga po siya, Lolo. Pero pinabayaan niya pong makatakbo yung magnanakaw. Humingi po ako ng tulong sa kanya pero tinigdan niya lang po ako. Hindi niya po ako tinulungan. Naku pasensya ka na talaga, bata. Nabigla kasi ako kaya hindi kagad ako nakapag-react. Pasensya ka na talaga. Marami lang akong iniisip ngayon, kaya lutang ang isip ko. Inasahan kong magagalit siya sa akin at kakampihan ang apo niya. Pero nanatili siyang kalmado. Pinalingan niya ang bata at pinagsabihan ito sa mahinahong boses. Ken, makinig ka sa akin. Wag na wag mong pipilitin ng isang tao na tulungan ka kung hindi niya kaya. Ang pagtulong ay ibinibigay ng kusa. Hindi hinihingi ng may galit at panunumbat. Intindihin mo rin ang sitwasyon ng iba. Baka may mabigat sa dinadala, kaya hindi siya nakakilos kagad. Natahimik yung bata at nakayokong pumasok sa loob ng bakuran nila nang walang sinasabi. Hinarap ulit ako ng matanda. Humihingi po ulit ako ng pasensya. Marami lang po talaga akong iniisip. Ayos lang yun, iyo. Huwag mo nang isipin ang sinabi ng apo ko. Pero sa totoo lang, napapansin ko nga, mukhang napakarami mong problemang daladala. Napakaitim ng aurang bumabalot sa buong pagkatao mo, iyo. Matutulungan kitang pagaanin yan kung gusto mo. May mga orasyon ako, panlaban sa malas at pampagaan ng loob. Naku, wag na po. Ayos lang po ako. May mga iniisip lang po ako sa pera at sa gastusin sa bahay. Kung ayaw mo, ayos lang naman. Hindi ko naman ipipilit ang tulong ko sa iyo sa ganyan. Pero sana, wag mo kong tanggihan. Kapag inalok kita ng kape, halika sa loob. Malamig ang hangin dito sa labas. Wala akong nagawa. Pumayag na ako para hindi siya maghinala na umiiwas ako sa kanya. Pumasok kami sa maliit at maayos niyang bahay
Pinaupo niya ako sa silyang gawa sa ratan. Nagtimpla siya ng kape at umupo kami sa munting mesa niya. Nagsimula kami sa mga simpleng usapan. Nagpakilala ako ng formal sa kanya. Sinabi ko ang buong pangalan ko at sinabi ko na kasama ko ang asawa ko para manirahan ng tahimik sa probinsya. Siya naman, kinuwento niya kung gaano katagal na siyang nanggagamot sa baryo at nagbabantay laban sa mga elemento. Marami daw siyang napagaling na mga kinulam at namaligno. Humigop siya ng kape bago ibinaba ang tasa sa platito. Naging seryoso ang mukha niya. Siya nga pala. Kumusta na pala yung mga sugat mo nung gabi ng labanan natin? Wala bang nangyari sa'yo? Wala naman po. Maliit lang po yung kalmot na yun. Naghilom na rin po agad gamit ang mga halamang gamot na iginamot ko. Mabuti naman kung ganun. Naiisip ko nga sanang puntahan ka sa bahay mo at kumustahin ka. At baka kung ano na ang nangyayari sa'yo. Yung kagat kasi at kalmot ng aswang ay delikado. Dahil sa kanilang kamandag, pwede kang mayanggaw. Yung laso nila, pumapasok sa dugo at binabago ang pagkatao mo. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa katawan mo mula nang nasugatan ka? Wala naman po, Mandado. Ayos lang po talaga ako. Normal naman ang pakiramdam ko. At nakakatulog naman ako ng maayos. Mabuti naman. Pero huwag kang magpakampante ha. Kung sakali mang may maramdaman ka, ay agad mo kong puntahan. Dahil kung sakali man na nayanggaw ka, pwede kitang tulungan. Kaya niyo pong manggamot ng nayanggaw? Kaya, pero hindi madali. May alam akong paraan para mapigilan ang pagkahawa. At may alam din ako kung paano may babalik sa normal yung mga taong nayanggaw lang ng aswang. May proseso at may mga espesyal na sangkap para maalis ang sumpa sa isang taong naging ganap ng aswang. Napabuntong hininga ko at nag-isip ng malalim. Masaya ako sa narinig ko kasi nagbigay yon ng pag-asa sa akin na maaari pang gumaling ang asawa ko. Gustong gusto ko nang magmakaawa sa kanya na agad naming punta ng asawa ko sa silong ng bahay namin. Teka lang, bakit sobrang naging interes mo? Sigurado ka bang hindi ka nayanggaw? Natauhan ako. Bigla ay bumalik ako sa realidad. Nakatitig si Mang Dado sa akin. Parang pinag-aaralan niya ang bawat reaksyon ng aking muka. Ang mga mata niya ay may halong pagdududa. Kinabahan ako. Naisip ko na baka hinuhuli lang niya ako. Baka sinusubukan na paaminin ako para malaman kung may nagtatago bang aswang sa bahay ko o kung ako mismo ay isang aswang. Natakot ako para sa asawa ko. Baka kasi kapag nalaman niya ang totoo, baka hindi niya gamutin si Maya at baka patayin pa niya ito. Napatanong lang naman po ako. Curious lang po ako sa mga kwento niyo. Totoo po na hindi po ako nayanggaw. Ayos lang po talaga ako, Mandado. Iniba ko kagad ang usapan. Tinanong ko siya tungkol sa iba pang kaso na nahawakan niya para maituon sa iba ang isip niya. Patuloy lang kaming nagkwentuhan hanggang sa tuluyang ko nang naubos ang kape ko. Pagkatapos ng ilang kwento pa ni Mang Dado, nagpaalam na ako. Sinabi kong kailangan ko nang bumalik sa bahay para mag-asikaso ng mga gamit. Tumango naman siya at nagpasalamat ulit ako sa ibinigay niya sa aking kape. Pagpasok ko sa bahay, dumiretso kagad ako sa silya sa sala at napabagsak ng upo. Kinuha ko ang wallet mula sa likod ng pantalon ko. Pagbukas ko nito, 2 gusot na 500 na lang at ilang barya ang laman nito. Said na ang naipon kong pera. Wala na talaga akong pambili ng hayop o maging karne sa palengke. Maya-maya ay narinig ko ang malakas na kalabog
mula sa ilalim ng saig. Sinundan agad ito ng mahabang ungol at mabilis na pagkalmot sa kahoy. Nagwawala na naman ang asawa ko. Gutom na naman siya. Samantala, habang nakikinig ako sa paghihirap niya, biglang pumasok sa isip ko ang nangyari kanina. Naalala ko si Ken. Naalala ko yung lalaking mabilis na tumatakbo palayo habang bitbit ang manok na si Batik. At simula nga ng araw na yon, tuwing madaling araw, kumikilos ako. Naglalakad ako sa dilim para magnakaw. Una ay mga manok lang, pero hindi sapat ang isang manok lang. Isang beses ay kambing naman ang kinuha ko. Ninakaw ko ito sa kabilang sityo habang hinihila ko ito matapos patayin. Ay nakonsensya ako. Pasensya ka na talaga. Kailangan ko lang talagang gawin to para sa asawa ko. Dinala ko ito sa asawa ko. At pagkalapag nito sa kulungan, ay agad yung sinunggaban ni Maya. Sumandal ako sa pader at pinanood siya habang kumakain. Halos masuka ako sa aking nakikita. Diyos ko, ano na nangyayari sa amin? Bakit naman ganito? Mababait naman kaming mga tao. Nagsisimba kaming dalawa tuwing araw ng linggo. Diyos ko naman, bakit niyo kami pinabayaan? Isinubsob ko ang aking muka sa aking mga kamay. Sabay iyak ng malakas. Alvin! Napatigil ako sa pag-iyak. Ang boses na yon, matagal ko nang hindi naririnig. Mabilis akong nag-angat ng paningin at lumapit sa rehas. Natuwa ako nang makita ang muka niya sa kabila ng dugo sa muka at kamay niya. Ngayon ko lang kasi ulit nakita ang dating maamong muka ng asawa ko. Mahal, huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganyan. Maya, ikaw na ba yan, mahal ko? Natatandaan mo na ako. Inilusot niya ang kanyang mga kamay sa pagitan ng rehas at pilit na inabot ang aking muka. Hinaplos niya ito. Oo. Pero ano to? Anong ginagawa mo, Alvin? Bakit ang daming dugo? Bakit ganito? Bakit mo ako pinapakain ng hayop? Mahal, nagwawala ka kasi sa gutom kapag hindi kita pinapakain eh. Ayoko nito. Ilayo mo to sa akin. Hindi ako kakain yan. At kung sakali man na manghingi ako pakiusap, wag na wag mo akong pakakainin ng mga ganito. Hindi ako halimaw. Pero manghihina ka, Maya. Mamamatay ka kung di ka kakain. Pero hayaan mo. Gagawa ako ng paraan. Hahanap ako ng gamot para sa'yo. Wala nang lunas to. Please, tanggapin na lang natin. Ano ba't sinasabi mo? Hindi ko kayang gawin yan. Pinakasalan kita para samahan ka sa lahat. Hindi para hayaan kang mamatay ng ganito lang. Pero tingnan mo ang sarili mo, Alvin. Dati kang pulis. Isa kang marangal na tao. Pero ngayon ano na? Nagsisinungaling ka na. Nagnanakaw ka na para lang sa akin. Akala mo ba ay wala akong alam? Naririnig kita. Naririnig kita, Alvin, kapag umiiyak ka sa gabi. Dahil kinakain ka na ng konsensya mo. Napaiyak ako sa mga salitang sinabi niya. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na baliwala ang dangal ko basta buhay siya. Pero parang nagbara ang lalamunan ko. Huwag mong sirain ang pagkatao mo para lang sa isang katulad ko na kampo ng kadiliman. Masakit sa akin na nakikita kitang ganyan, Alvin. Para mo ng awa. Pabayaan mo na ako. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Saka na lang ulit tayo mag-usap, Maya. Umiwas ako. Pilit kong di pinansin ang mga sinabi niya. Nang di na siya umimik,
ay umakyat na ako at dumiretso ako sa labas ng bahay namin para magpahinga. Pero bigla akong nagulat nang makita ko ang isang batang nakatayo sa tapat ng bakod namin. Kuya Alvin, mabutit gising na po kayo. Ken, bakit ka nandito? Napakaaga pa. Nawawala po kasi yung tutakon si Puti. Naisip ko po na baka pumunta siya dito. Kasi may narinig po ako na parang umiiyak dito sa bahay niyo kanina eh. Wala rito ang tuta mo, Ken. Baka naligaw lang sa gubat. Pero, huwag mo nang puntahan doon ha. Dahil delikado sa gubat na yan. Mabuti pa umuwi ka na. At huwag ka nang babalik dito. Naiintindihan mo? Pero kuya, Huwag ka nang makulit. Ano ba? Umuwi ka na! Nagulat siya. Sa biglang pagtaas ng boses ko, napatitig siya sa akin. Pero maya-maya ay bigla siyang napasimangot at inamoy-amoy ang hangin. bakit ang baho po dito sa inyo? Parang amoy ng nabubulok na karne. Ha? Baka may nabulok lang na daga. Kanina ko pa nga yun hinahanap eh. Malis ka na nga dito. Ang sungit niyo naman po. Pinanood ko si Ken na maglakad palayo. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Ipinagpatuloy ko ang ganong gawain para na akong aswang na basta-basta na lang pumapatay ng mga hayop sa dilim. Akala ko ay magiging maayos lang ang lahat, pero mali pala ako. Hindi ko pala habang buhay na may tatago ang mga ginagawa kong kawalangyaan. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ng mapakinggan ko ang mga reklamo at bulong-bulungan ng mga taga-baryo na baka raw may gumagala na namang aswang dahil nagkakandawalaan na naman daw ang kanilang mga alagang hayop. Minsan ay napapansin ko din ang mga nakakadudang tingin nila sa akin. Hindi ko lang sila pinapansin, pero isang araw habang nagkakape ako, may mga dumating na hindi ko inaasahan. Magandang umaga, iho. Ikaw ba si Alvin? Ako nga po. Bakit po? Ako si Kapitan Erning. Ako ang kapitan dito sa baryo. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Tumingin sa akin si Kapitan. Seryoso ang mukha niya. Dediretsahin na kita ha. Siguro naman ay nabalitaan mo na yung tungkol sa mga nagkakawala ang hayop dito sa baryo. May nakakita raw kasi sa'yo minsan na may bitbit kang sako at kahina-hinala daw ang iyong kinikilos. Ano po ba ang pinupunto nyo? Ako po ba ang pinagbibintangan nyo? Hindi kita pinagbibintangan. Gusto ko lang naman alamin kung ano ang laman ng sakong bitbit mo. Wala po akong binibitbit na sako, Kapitan. Teka, kailan daw ho ba ako nakita? Abay, nung isang araw daw, 4:00 na madaling araw nang makita kanyang dumaan sa tapat ng bahay nila at may bitbit kang sako. Pasensya na po, Kapitan. Pero nagkamali po yata ng sumbong sa inyong tao. Hindi ako lumalabas ng ganung oras. Saka, ano namang ilalaman ko sa sako? Mga kalakal, mga hayop? Kapitan, hindi po ako magnanakaw. Isa po akong pulis. Kung gusto nyo, paimbestigahan niyo pa po ang pagkatao ko para naman mahiya ng kaunti yung sumbongero mong kababaryo. Sinubukan kong panatilihing direkta ang tingin ko kay Kapitan Erning. Bilang dating pulis, alam ko ang mga reaksyon ng mga taong nagsisinungaling, kaya pinilit ko talagang di gawin yon. Tinignan ko siya, mata sa mata. Ganun ba? Pasensya na po kayo. Sige po, Kapitan. Papasok na sana ako ng bahay, pero muli na naman siyang nagsalita. Sandali lang. May ilang katanungan pa pala ako, sir. Ano ho ang tanong niyo, Kapitan? Kilala mo ba si Ken? Ken? Yung apo ho ba ni Mang Dado? Oo, siya nga. Sabi niya kasi sa akin, minsan daw ay naligaw siya dito dahil sa kakahanap niya sa alaga niyang aso. Ang sabi niya, ay may naamoy daw siyang kakaibang amoy dito. Saka may narinig din daw siyang umiiyak. Naisip ko kasi na baka may kinalaman yun sa pagkawala ng mga hayop dito. Seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo, Kap?
Nung araw po na nandito siya, may patay na daga noon at mga di nahakot na basura sa bakuran ko kaya mabaho. May nasabi lang ang bata, suspect na kagad. Nagtatanong lang naman ako. Huwag ka magalit. Kung hindi ikaw, hindi ikaw. Pero, pwede bang mapasok yung bahay mo? Bakit niyo po papasukin ang bahay ko, Kap? Balita ko kasi kasama mo daw ang asawa mo nang umuwi ka dito. Pero wala pang nakakakita sa kanya na lumalabas. Pwede ba namin siyang makilala? Hindi po pwede. Nagpapahinga po ang asawa ko ngayon. Hindi siya pwedeng istorbohin. Pero gusto ko lang naman makasiguro na nasa maayos siyang kalagayan. Baka naman may sakit siya. Matutulungan ko kayo kung kailangan niyo ng serbisyo medikal. Di na po kailangan, Kap. Maayos naman po kami. Wala ho kaming sakit. Huwag na po natin siyang istorbohin sa pagpapahinga niya. Medyo nakakaramdam na ako ng inis ng mga oras na yon dahil sa kakulitan ng kapitan. Kaya ko pa namang magtiis at magtimpi. Pero bigla ay may lumapit sa bintana ko at sumilip. Doon tila napatid ang pisik ng pagpapasensya ko. Lumayo ka dyan sa bintana ko kung ayaw mo magkaproblema tayo. Ngunit imbis na humingi ng pasensya, ay question pa niya kung bakit ayokong palapitan ang bahay ko. May tinatago daw ako na takot akong mabuking. Hindi ako takot. Pero may tinatawag tayong privacy. Bahay ko to. At kung hindi nyo alam, may batas tayo na hindi kayo pwedeng pumasok basta-basta nang walang pahintulot ko. Gusto nyo bang pag-usapan natin to? Sa presinto o sa korte? Sa huling sinabi ko, bahagyang napaatras si Kapitan Erning. Nalaman nilang hindi ako basta-bastang tao na pwede nilang sindakin. Huwag na natin paabutin sa ganon, Alvin. Sige. Kung yan ang gusto mo, hindi mo na kami mamimilit. Kung ganon ay umalis na kayo. Sinasabi ko sa inyo, walang kambing o anumang hayop dito. Umalis na kayo bago pa magkagulo. Teka, kumalma ka, Alvin. Hindi kami nandito para makipag-away. Pero bilang kapitan, kailangan ko lang namang aksyonan ng reklamo ng mga tao. Kung ayaw mo kami papasukin sa ngayon, babalik ako rito kasama ang ibang tanod o pulis na may dala na kaming papeles. Gawin yung dapat niyong gawin. Pero hanggat wala kayong mga papel, hindi kayo makakatapak. Pati na sa loob ng bakuran ko. Nagkatinginan ang dalawa. Bakas pa rin sa muka ng lalaki ang matinding pagdududa at galit habang si Kapitan naman ay halatang nagtitimpi lang dahil sa labis na pagkapahiya sa akin. Sige na. Kung yan ang gusto mo, walang problema. Pero ito tatagdaan mo. Kung ikaw nga talaga ang salarin, maliit lang ang baryong ito. Mahuhuli ka din. Walang sikretong hindi nabubunyag. Tandaan mo yan. Nagsimula na silang maglakad palayo. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Agad akong napamura. Naipit na ako. Alam kong babalik sila. At kapag nalaman nilang may aswang sa loob ng bahay ko, mapapahamak kaming dalawa ni Maya. Samantala, habang pinapakalma ko ang sarili ko, bigla kong narinig na may kumalabog sa silong. Maya, mahal ko. Ano nangyayari? Bumaba ako sa silong. Nakita ko siya na nakakapit sa rehas. Ang mga mata niya ay purong itim na naman at mukhang wala na naman siya sa katinuan. Nauuhaw ako! Kailangan ko ng sariwang dugo! Bigyan mo ako ng dugo! Sandali lang. Hindi ako pwedeng lumabas, Maya. Saan naman nakukuha ng dugo? Hindi ka pa mabusog? Hindi siya sumagot. Bagkus ay kinalmot niya ang sarili niyang dibdib hanggang sa dumugo ito. Tama na! Huwag mong saktan ang sarili mo! Tinigilan niya ang pagkalmot sa kanyang katawan. Tapos ay tumingin siya sa akin. Nakiusap siya. Nagmamakaawa habang hawak ang kanyang lalamunan. Oo na, sandali lang. Ikukuha na kita. Diyan ka lang. Matapos kong sabihin yun, ay tinalikuran ko na siya. Naglakad ako paakyat sa sala. Litong-lito ako
ng mga oras na yon. Anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng buhay na hayop? Wala na akong pera. Na-stress na ako ng sobra. Paikot-ikot ako sa sala at naglalakad ng walang tiyak na direksyon. Wala na akong pera at hindi na ako pwedeng magnakaw dahil siguradong nakabantay na sila sa akin. Alam kong malilimitahan na ang aking mga galaw. Anong gagawin ko? Paano ko mapapakain si Maya? Napahawak ako sa ulo ko. Parang mabibiyak na ito. At habang pabalik-balik ako sa kakalakad, may narinig akong mahinang kahol sa likod ng bahay. Agad akong naging alerto. Pagpunta ko sa likuran, nakita ko ang isang maliit na tuta na kulay puti. Nakatitig ito sa akin at panay ang kawag ng buntot nang lumapit ako. Marahan ko siyang dinampot. Sa isang saglit, naisip ko na solve na ang problema ko. May mapapakain na ako kay Maya para tumahimik na siya. Pero bigla ko namang naalala si Ken. Naisip ko na ang tutang hawak ko at yung tuta na hinahanap niya ay iisa. Pasensya ka na, Ken. Sorry, puti. Pero kailangan talaga kita eh. Kailangan kong gawin to para sa asawa ko. Dadalhin ko na sana siya sa loob. Pero bigla nitong dinilaan ang kamay ko. Kawag pa rin ng kawag ang kanyang buntot. Inosente ito at parang tuwang-tuwa pa na parabang nakahanap ng kalaro. Hindi niya ramdam na nanganganib na ang buhay niya sa mga kamay ko. At ilang sandali nga, bigla akong nakonsensya. Anak ng putya, oo. Pesting buhay to. Hindi ko kaya. Imbis na pumasok sa loob ng bahay, ay naglakad ako palabas ng bakuran para pumunta kina Mang Dado. Nang makarating ako, agad akong tumawag. Ken? Ken? Lumabas ang batang si Ken. Nung una, ay malungkot ang kanyang mga mata. Pero nang makita niya ang dala ko, biglang nagliwanag ang kanyang muka. Nawala ang pagiging masungit niya. Puti! Kuya Alvin! Nahanap mo siya? Ang galing mo! Oo, Ken. Kanina kasing may narinig akong kumakaul sa may likod ng bahay namin. Lumabas ako. Ayun, mukhang sa'yo ang tuta na to. Opo, sa akin nga po yan. Siya nga po si Puti. Ay nako, pasaway po talaga ang tuta na yan. Lagi na lang po ako nilalayasan. Salamat po Kuya Alvin at inihatid mo siya dito. Sa tuwa ng bata, hindi niya mapigilang mapatalon at mapasigaw. Lolo! Nandito na po si Puti! Ibinalik po siya ni Kuya Alvin! Lumabas si Mang Dado mula sa loob ng bahay. Hila-hila ang kanyang tsinelas at may bit-bit na baso ng kape. Ngumiti siya nang makita ang apo niya. Nayakap-yakap ang tuta. Salamat, Alvin. Malaking bagay yan sa bata. Wala po yun, Mandado. Sige po, uwi na po ako. Sandali lang. Pwede ba kitang makausap muna? Po? Sige na, kahit sandali lang. Tara dito sa loob. Hindi na ako tumanggi kay Mang Dado. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. Marami akong narinig sa labas tungkol sa iyo, Alvin. Sinasabi ng ilan na ikaw daw ang nasa likod ng mga nawawalang hayop dito sa baryo. Ikaw nga ba yun, iyo? Hindi po ako. Bakit ko naman po gagawin yun? Yun nga din ang tanong ko. Kahit sandali pa lang tayong magkakilala, alam ko na mabuti kang tao. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Kaya lang, nabalitaan ko din na napahiya si Kapitan sa'yo dahil hindi mo daw pinapasok sa bahay niyo. Opo, totoong nangyari po yun. Paano naman po kasi? Nung sinabi nila na papasok sila, gusto nila papasok na kagad kahit wala naman silang dalang warrant. Hindi nga po humingi ng permiso eh. Natural na hindi ako papayag. Naiintindihan ko naman yun, iyo. Ako man ay ganun din ang gagawin. Kaya lang,
Mag-iingat ka. Tuso ang kapitan na kalaban mo. Hindi kanyang titigilan, sigurado ko. Wala po akong pakialam, Mandado. Gawin lang po niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Nakahanda po ako sa kanya. Pero pag iinitan ka nila, iho, Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po sila. Yang kapitan po ninyo, parang lata lang po yan ng maingay. Pero wala namang laman. nadali mo, iho. Ang galing mo. Ganun nga ang walang hiyang yon. Basta po, Mandado, wala po akong pakialam sa kanila. Malinis ang konsensya ko. Hindi ako magnanakaw. Ay nako, hayaan mo na yon. Teka, nakalimutan ko na tuloy na ipagtimpla ka ng kape. Sandali lang at ikukuha kita. Naku, wag na po, Mandado. Ayos lang po ako. O sige. Ay teka lang, may kukunin lang ako saglit. Huwag kang aalis. Tumayo ang matanda at lumabas ng bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang isang inahing manok. O heto, kunin mo. Bayad ko yan sa pagbabalik mo kay Puti. Bayad ho? Hindi naman po ako nagpapabayad eh. Huwag na po. Okay lang po talaga ako. Hindi, iho. Ibigay mo to sa asawa mo. Hindi ako nakaimik nang sabihin niya yon. Pakiramdam ko ay namutla ako at inisip na baka may alam na siya sa tunay na kalagayan ni Maya. Ano pong ibig niyong sabihin, Mandado? Bakit ko naman po ibibigay sa asawa ko ang manok na yan? At sabi ko, ibigay mo sa asawa mo para iluto niyang tinola mamaya. Masarap yan, lalo na't sariwa at mataba. Alam mo bang, nangingitlog yan. Kaso, may pagkamaloko eh. Tinutukan niya ang sarili niyang mga itlog. Kaya naisipan kong ipakatay na lang. Malas kasi ang ganyang hayop sa kawan. Hindi nakapagpaparami ng alaga kapag ganyang ugali. Kaya sige na, kunin mo na bago pa magbago ang isip ko. Kung ganun po, sige po, tatanggapin ko po. Maraming salamat po, Mandado. Napakabait po ninyo. Walang anuman, Alvin. Walang higit sa saya ng apo ko nang maisoli mo sa kanya ang kanyang aso. Kaya kung gusto mo pa ng manok, pumunta ka lang dito at bibigyan kita. Marami pa naman akong alaga. Kung ganun po maraming salamat po ulit. Nginitian ko ang matanda at pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanya. Sinabi kong uuwi na ako dahil baka hinahanap na ako ng aking asawa. Bit-bit ang manok, naglakad ako pauwi. Medyo naibsan na ang pag-aalala ko dahil hindi ako uuwing walang dala. May makakain at maiinom na si Maya. Samantala, makalipas ang 2 araw, ay may napansin akong kakaiba kay Maya. Kapag araw bumabalik ang dating siya, nakakausap ko siya ng matino, nakakangiti, at hindi na siya mukhang halimaw. Sa mga sandaling yon, para bang normal lang ang lahat. Sa gabi lang siya nagiging aswang. Masaya ako dahil kahit papano nakakausap ko pa siya at tila nakokontrol na niya ang sarili niya tuwing umaga. Pero kasabay ng tuwang yon ay ang matinding takot at lungkot. Alam ko kasi ang ibig sabihin nito. Malapit na siyang tuluyang maging aswang. Isang gabi, balik na naman ako sa dati. Nagnanakaw na naman ako ng hayop. Isang maliit na kambing ang inialay ko sa kanya. Pero laking gulat ko nang bigla niyang binalibag ang hayop sa sulok ng kanyang kulungan. Maya, anong problema? Bakit tayo mong kumain? Ayoko na yan. Iba na ang hinahanap ng katawan ko, Alvin. Ano pa bang gusto mo? Ginagawa ko na ang lahat sa'yo, di ba? Gusto ko ng karne. Karne ng tao. Bigyan mo ako ng karne ng tao. Nanlaki ang mga mata ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa kanyang hiling. Hindi. Ayoko, Maya. Pakiusap, huwag yan ang hilingin mo sa akin. Hindi ako mamamatay tao. Kahit na anong hirap natin.
Hindi ako papatay ng tao. Kung ganon, pakawalan mo na lang ako. Hayaan mo na akong maghanap ng sarili kong pagkain. Ano? Gusto mo pakawalan kita? Para ano? Para sumama ka sa mga aswang na yun? Hindi pwede. Dito ka lang, Maya. Hindi ka aalis. Hindi kita pakakawalan. Simula noon, ilang gabi siyang tumangging kumain ng maayos. Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan. Namayat siya ng gusto. Tila natuyo ang kanyang balat. Maya, nakikiusap ako sa'yo. Kumain ka na, please. Ayoko, Alvin. Hayaan mo na lang ako. Huwag mo na akong intindihin. Hayaan mo na akong mamatay. Umalis ka na dito. Umakyat ka na sa taas. Ayoko kitang makita. Habang nag-uusap pa kami, ay biglang tumirik ang kanyang mga mata. Para bang kinukumbulsyon siya na hindi ko maintindihan. Nataranta ko at takot na baka mamatay siya. Dahil doon ay lumabas ako ng bahay, bitbit ang kutsilyo. Nagmasid-masid ako sa dilim hanggang sa namataan ko ang lalaking kasama dati ni Kapitan. Lasing na lasing ang lalaki. Halos maglupasay na sa semento habang kumakanta ng mga linyang hindi na maintindihan dahil sa kalasingan. Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Bagamat nanginginig ang aking mga kamay, pinatatag ko ang aking loob para kay Maya. Itinaas ko ang kutsilyo at itinutok yon sa kanyang dibdib. Isang saksak lang at tapos ang problema ko. Pero sa huling sandali, natigilan ako. Pesteng buhay to! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Nagsimula na akong maglakad papalayo, pero may tumawag sa akin. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Alvin! Mandado? Nakita ko ginawa mo. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit mo pinagtangkaang patayin ang lalaking yon? Mandado, patawarin niyo ako. Kailangan ko lang talagang gawin yun. Para sa asawa ko. Ang asawa ko po. Nayanggaw po kasi siya ng mga aswang. Halika iyo, umuwi na muna tayo. Doon na tayo sa loob ng bahay niyo mag-usap dahil mahirap na. Baka may makakita sa atin dito. At mas delikado kung may makakarinig sa mga sinasabi mo. Nung una ay nag-alangan ako. Natakot ako na baka kapag nakita niya ang kalagayan ni Maya ay matakot siya o baka may gawin siyang masama kay Maya. Pero sinigurado niya sa akin na wala siyang masamang intensyon. Gusto kong makita ang asawa mo para malaman ko kung ano ang kalagayan niya. Huwag kang matakot sa akin, Alvin. Wala akong masamang gagawin sa kanya. Magtiwala ka. Malay mo, magawa natin ang paraan yan. O kaya naman, makaisip ako ng mabisang gamot para sa kanya. Sige po, Mandado. Halina po kayo. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Mabilis kaming naglakad pa uwi. At nang makarating kami, ay agad kaming pumasok sa loob. Hindi pa man ako nagsasalita, ay agad nang napako ang paningin niya sa pintuang kahoy na papunta sa basement. Nariyan ang asawa mo. Nararamdaman ko ang presensya niya sa gawin yan. Tama po kayo. Diyan ko po siya tinatago. Kinuha ko ang susi sa bulsa ko at marahang binuksan ang pinto. Agad na umalingasaw ang isang kakaiba at malansang amoy na nanggagaling sa ilalim. Tara na po, Mandado. Nakakulong po siya sa kulungang bakal sa ibaba. Bumaba kami. Pagkasindi ko ng ilaw, nakita namin si Maya. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatalikod, tahimik at hindi gumagalaw, parang ribulto na walang buhay. Maya, mahal ko, may kasama ako, si Mandado. Siyang tutulong sa atin. Siyang magpapagaling sa'yo. Imbis na sumagot,
Isang nakapangingilabot na tawa ang kumawala sa mga labi niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng galit. Lumapit siya sa rehas. Diretsong nakatingin kay Mang Dado. Ano? Nagdala ka namang gagamot dito? Papatayin ako niyan, Alvin. Hindi ka dapat nagtitiwala sa mga tao rito dahil lahat sila manloloko. Lalo na yung mga mapagpanggap na albularyong yan. Palayasin mo yan! Palayasin mo siya rito! Huminahon ka, Maya. Mabait na tao si Mang Dado. Gusto ka lang niyang tulungan. Hindi! Huwag kang maniniwala dyan. Nililin lang ng tayo niyan. Pero ang totoo, papatayin nila tayo at iaalay sa kanilang pon. Lahat sila aswang! Biglang humagulgol si Maya. Ang galit ay napalitan ng matinding takot. Naguguluhan ako sa mga sinasabi niya. Tumingin sa akin si Mang Dado. Malalim ang iniisip. Mukhang alam ko na kung anong nangyari sa asawa mo, Iyo. Alam mo, may isang grupo ng mga aswang dito sa lugar natin na matagal nang kinatatakutan ng lahat. At yung mga aswang na yon, nagsasagawa sila ng 3 pista na ipinagdiriwang sa loob ng 1 taon. Ang pista ng kasaganahan, ang pista ng pag-aalay, at ang pinakadelikado sa lahat ay ang pista ng pagpaparami. Dumalo ba ang asawa mo sa isa sa mga yan? Hindi ko po sigurado eh. Pero mula nang dumating kami rito, napansin ko po na may mga kinakausap siyang mga tao na hindi ko naman kilala. Tapos isang gabi, nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Hinanap ko siya hanggang makita ko siya sa labas. May mga sumundo sa kanya. Sabi nila, may pista silang pupuntahan kung saan matutupad daw ang lahat ng kanilang kahilingan. At anong ginawa mo? Hindi mo ba pinigilan? Hindi po eh. Na-curious po kasi ako. Kaya pinabayaan ko siya. Gusto kong malaman kung ano ba ang pinaplano ng asawa ko. Sinundan ko sila ng tahimik. Nang makarating kami sa lugar, hindi ako naging komportable. Kasi halos nasa gitna na yun ng kagubatan. Nagmasid ako sa di kalayuan at pinanood ko sila. Nakita ko ang isang matandang lalaki. Parang albularyo ang aure. Tapos, inutusan niya yung mga tauhan niya na itali ang mga kamay nila at ihiga sa malapad na bato. Medyo tumigil ako sandali at pilit na binalikan ang mga nakita ko ng gabing yon kung saan nayanggaw ang asawa ko. Nang makahiga na sila, nagsimula na ang isang ritual. At doon ko nakita na nagbago ang anyo ng matandang lalaki na yon. Naging aswang siya. Sinasabi ko na nga ba? Ang pistang nadaluhan ng asawa mo ay ang pista ng pagpaparami. Ibig sabihin, naghahanap na naman sila ng mga bagong kauri. Sa pistang yan, hindi lang basta kinakagat ang biktima. Kumukuha sila ng mga babaeng gagawin nilang aswang para maging asawa nila. Ang layunin nila ay buntisin ang mga ito para makapagsilang ng isang purong aswang. Napahawak ako sa rehas. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Kaya pala kayo sinundan dito ng mga aswang. Yun ay dahil kailangan nila ang asawa mo. Huminga ng malalim si Mang Dado habang tinititigan ng asawa ko. Si Maya naman, pabalik-balik ang tingin sa amin. Sa nakikita ko sa kanya, malapit na talaga siyang maging ganap na aswang. Konting-konti na lang, Alvin, at kakainin na ng dilim ang buong pagkatao niya. Hindi man, Dado, hindi pwedeng mangyari yun. Baka naman po, kaya pa siyang mapagaling. Di ba sabi niyo? Kaya niyo siyang gamutin? Umiling ang matanda ng dahan-dahan. Dahil doon, ay napanghinaan na naman ako ng loob. Hindi na, Iyo. Kailangan mo nalang tanggapin na ito na ang kapalaran niya. Saka, hindi na kasi siya bagong yanggaw. Mukhang napakain mo na siya ng laman
at napainom ng dugo. Ginawa mo na siyang isa sa kanila. Pero dugo at laman lang naman po yun ng mga hayop. Kahit na pa eh. Teka. Ikaw nga. Ikaw ang nagnanakaw ng mga hayop dito sa baryo namin. Tama ba ako? Napayoko ako ng sandaling yon. Hindi ko inaasahan na masukol ako sa sarili kong bibig. Iyang sandali ay bigla ko napagulgol. Masakit sa akin na sabihin ang lahat kay Mang Dado at nasasaktan din ako na isa din pala ako sa dahilan kung bakit lumala ang kalagayan ng asawa ko. Ako nga po. Pasensya na po kayo. Wala na po talaga ako mapagpipilian eh. Kailangan ko pong gawin yun kasi naaawa ako sa asawa ko. Naaawa? Sa mga taong ninakawan mo, Alvin, hindi ka ba naaawa sa kanila? Yung mga hayop na kinuha mo, pagkabuhayan din yun ng mga taga rito. Hindi ko naman po ginusto yun, Mandado. Hindi ko po ginusto na makaperwisyo ako sa kapwa ko. Pero sa tindi ng gutom ni Maya, sa tindi ng pagbabago niya, parang nawala na rin po ako sa sarili ko eh. Huwag ka na magpaliwanag, Iyo. Naiintindihan kita. Alam ko ang pakiramdam ng isang taong sadsad na at gagawin ang lahat para lang sa mahal niya sa buhay. Pero tandaan mo, ang maling paraan ay hindi kailanman magbubunga ng tama. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid ng basement. Yung mga ninakaw mo, mapapalitan pa natin yan o mahihingi ng tawad sa mga tao. Pero ang buhay ng asawa mo at ang kaluluwa niya, yan ang kailangan nating isalba bago pa mahuli ang lahat. Napakunot ang noo ko. Naguguluhan na ako sa mga sinasabi ng matanda. Parang kanina lang, sinabi niyang wala ng pag-asa. Ano po bang ibig niyo sabihin? Akala ko po ba hindi niyo na siya magagamot? Na kailangan ko nang tanggapin na ganito na lang siya habang buhay. Hindi na siya gagaling sa pamamagitan ng basta-bastang dasal o dahon-dahon lang, Iyo. Pero may isang paraan para bumalik siya sa normal. Talaga po, Mandado? Kung gano'n na po yun, sabihin niyo po sa akin. Kahit itaya ko pa ang buhay ko, basta maging tao lang ulit ang asawa ko. Makinig kang mabuti sa akin, Alvin. Delikadong ipapagawa ko sa'yo. Maaaring hindi ka na makabalik ng buhay. Wala po akong pakialam kung mamatay man ako. Basta't kakapit po ako sa kung anong merong makapagliligtas sa kanya. Sige, kailangan mong bumalik sa kuta ng mga aswang. Meron silang tinatawag na itim na perlas doon. Yun ang mutya na nagkokontrol sa lahat ng mga nayanggaw. Hanggang buo ang perlas na yun, hawak nila ang hininga at katinuan ni Maya. Kailangan mong nakawin yun. At kapag nakuha ko na po, kailangan mong durugin ang perlas na yun. Oras na madurog ang mutya, mapuputol ang koneksyon ng sumpa. Babalik sa normal ang lahat ng mga bagong biktima nila na hindi pa tuluyang nakakakain ng laman ng tao. Kailan ko po gagawin yan? Sa lalong madaling panahon, Alvin. Bago pa sumikat ang kabilugan ng buwan. Matapos niyang sabihin yon, ay nagpaalam na sa akin ang matanda. Bukas babalik ako dito para mapag-usapan natin ang mga gagawin mong paghahanda. Kailangan ko na munang umuwi. Sige po. Salamat po, Mandado. Tumango siya at saka naglakad na palabas ng silong. Nang makarating kami sa pintuan, agad ko siyang inalok. Ihatid ko na po kayo sa bahay niyo. Hindi na, Alvin. Kaya ko pa namang umuwi na mag-isa. Sige na, magpahinga ka na. At kailangan mo ng lakas bukas. Bago siya tuluyang lumabas, ay may kinuha siyang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. Siya nga pala, heto, Alvin. Meron ako dito ng langis. Dala-dala ko ito palagi sa bulsa ko. Makatutulong ito sa'yo at sa asawa mo. Para saan po ito, Mandado? Kapag maayos ng kalagayan ng asawa mo, mamaya, kumuha ka ng isang basong tubig
at maghalo ka ng 3 patak niyan. Maiibsan niya ng gutom niya at ang pagkatakam sa laman at sariwan dugo. Pansamantala lang yan, kaya kailangan mo pa rin kunin ng perlas. Salamat po, Mandado. Ikaw po talaga ang sagot sa mga dasal ko. Kung sana pala, noon pa ako lumapit sa inyo, hindi sana lumala ng ganito ang asawa ko. Naiintindihan ko naman kung di ka kagad nagsabi. Natural na matakot ka at mag-alangan. Lalo na at hindi mo naman ako kilala. Ganon talaga ang buhay iyo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pang maalis ang sumpa. Maililigtas pa natin siya. Opo, gagawin ko po ang lahat para sa asawa ko. Tumango ang matanda bago tumalikod at tuluyang umalis ng bahay ko. Nang makaalis na siya, naupo ako sa silya. Masaya ako. Masayang masaya ako dahil sa pag-asa na ibinigay niya sa akin. At dahil sa sayang yon, lumapit ako sa mga photo album na maayos na nakasalansan sa lagayan. Kumuha ako ng isa doon at tinignan ko ang lahat ng mga larawang nakalagay. Napangiti ako habang binabalik-balikan ang masasayang alaala naming mag-asawa. Ngunit habang iniligpit ko ang mga pahina sa bandang dulo ng album, may napansin akong isang brown envelope na nakaipit. Kinuha ko ito at binuksan. Nanlaki ang mga mata ko sa dokumentong naroon. Mga medical record yun ni Maya galing sa isang malaking ospital sa Maynila. Binasa ko ang nakasulat sa diagnosis. Stage 4, pancreatic cancer. May nakasulat din sa pahina na parang sinulat lang gamit ang tinta ng ballpen at nakalagay doon, 6 na buwan na lang ang taning niya para mabuhay. Kaya pala niya gusto ng tahimik na buhay at malayo sa lahat. Kaya pala siya nagaya dito dahil may sakit siya. Bakit ganon? Hindi ko man lang napansin. Nanginig ang mga kamay ko. Bukod sa medical records, may isa pang papel sa loob ng envelope. Isang maikling sulat ni Maya na naglalaman ng mga direksyon at oras ng pagkikita nila ng mga aswang. Sa sandaling yon, biglang nagbalik sa isip ko ang gabi nung nayanggaw siya, nung sumugod ako para iligtas siya. Inistorbo ko pala ang ritual. Sinira ko ang proseso dahil sa pagpigil ko. Hindi naging malinis at buo ang pagbabago niya. Kaya siya naghihirap ng ganito ngayon. Kinaumagahan, hindi ko na hinintay na sumikat ang araw. Bitbit ko ang baso ng tubig na may 3 patak ng langis. Bumaba ako sa basement. Pero hindi na ang bote ang nangingibabaw sa isip ko, kundi ang envelope na nakapatong sa mesa sa itaas. Nadatnan ko si Maya na nakasandal sa sulok ng rehas. Uminom ka na muna nito, sabi ni Mandado. Makakatulong to para hindi ka masyadong mahirapan dyan sa sakit mo. Kinuha niya ang baso at uminom ng dahan-dahan. Pagkatapos tumingin siya sa akin, tila nagtataka kung bakit hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Salamat. Ayos to. Pakiramdam ko, medyo kumakalma ang loob ko. Napatitig ako sa kanya, pero umiwas din ako kagad nang magtama ang mga mata namin. Maya, bakit? Bakit di mo sinabi sa akin na may sakit ka? Biglang nabitiwan ni Maya ang baso. Nabasag ito sa sahig. Namutla siya ng gusto at di agad nakasagot. Stage 4 pancreatic cancer, Maya. 6 na buwan na lang? Bakit may tinago sa akin to? Bakit kailangan magmukha akong tanga na akala ko nililigtas kita? Yung pala, ginusto mo naman talaga nandun ka. Kusang loob kang pumunta sa gubat para ano? Para magpakagat sa aswang? Para magpabuntis? At magsilang ng mga halimaw? Yung bang plano mo? Anong kapalit, Maya? Para lang mabuhay ka?
Para lang hindi ka mamatay sa sakit mo, ganun ba? Tama ba ako? Inabot ko ang mga kamay niya. At napisil ko yun nang di sinasadya. Napaaray siya, pero hindi ko yung pinansin. Nung ginawa mo yan, inisip mo ba kung anong mararamdaman ko? Ano, Maya? Sumagot ka! Sagot! Hindi, Alvin. Hindi ko ginusto to. Anong hindi mo ginusto? Ikaw ang pumunta doon, di ba? Ikaw ang naghanap sa kanila. Makinig ka muna sa akin. Nascam ako. Naloko lang ako. Sabi nila matutulungan nila ako. Pinangakuan nila ako na kaya nilang gamutin ang cancer ko. Yun ang alam ko. Wala akong kaalam-alam na aswang pala sila. Ang gusto ko lang naman ay ang gumaling pa ako para makasama ka. Sa sandaling yun, ay binitiwan ko na ang kamay niya. Naisip ko na naging desperado lang naman pala siyang mabuhay para sa akin. Na naging biktima lang din siya ng mga manloloko. Bigla tuloy akong naawa sa kanya. Patawad. Patawarin mo ako, Maya, kung nahusgahan kita. Ang akala ko kasi, sinadya mong magpayanggaw. Inabot ko ang daliri niya sa pagitan ng mga bakal. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Gagawa ako ng paraan para maibalik ka sa dati. Hindi kita pababayaan. Anong gagawin mo? Basta, Maya, magtiwala ka. Iniwan ko si Maya sa basement na punong-puno ng pangamba ang mga mata. Masakit man, kailangan kong maging matigas. Umakyat ako sa itaas at doon ay nadatnan ko si Mang Dado na naghihintay na pala sa akin. Nagsimula na kagad kaming maganda. Kinuha ni Mang Dado ang hawak kong mutya ng luha ng birhen. Nilabas niya ang isang maliit na lalagyan ng banal na tubig at dahan-dahang binubuhusan ng mutya habang may binubulong na dasal. Pinasbasan ko ito para manumbalik ang dalisay nitong lakas, Alvin. Makinig ka. Ang mutyang ito ay buhay. Kumukuha ito ng lakas sa kung ano ang nararamdaman mo. Kaya hanggat maaari, panatilihin mong positibo lang ang nasa isip mo. Huwag kang magpapadala sa takot o sa kawalang pag-asa. Kapag pinanghinaan ka, manghihina din ang kapangyarihan ng mutya. Opo, Mang Dado. Tatandaan ko po yan. Salamat po. Matapos niyang basbasan ang mutya, may kinuha siyang isang maliit na bote na may lamang malapot at madilaw na langis. Inabot niya ito sa akin. Heto, iginawa kita ng isang espesyal na langis. Ipahid mo yan bago ka pumunta sa lungga ng mga aswang. Dagdag proteksyon din yan para sa'yo. Agad kong inilagay sa bulsa ko ang bote ng langis at isinabit ang kwintas sa akin leeg. Kailan mo balak kumilos? Mamayang gabi po. Kung pwede na, aalis na po ako agad. Pwede na iyo. Dahil hindi naman na kita tuturuan kung paano lumaban. Nakita ko na ang galing mo sa larangan yon nung nakipaglaban tayo sa kanila. Salamat po. Pero Mang Dado, may inaalala po ko si Maya. Wala pong may iwan sa kanya. Baka kung ano mangyari sa kanya habang wala ko. Huwag mo siyang alalahanin. Ako na ang bahala sa kanya rito. Babantayan ko siya hanggang sa makabalik ka. Ang isipin mo ay ang sarili mo at ang misyon mo. At ipangako mo sa akin na magtatagumpay ka. Opo. Pinapangako ko po, Mang Dado. Habang seryoso kaming nag-uusap, ay bigla kaming nakarinig ng sunod-sunod na tahol ng tuta sa labas. Nagkatinginan kami ng matanda at agad na lumabas ng pinto. Doon ay nakita namin si Puti, nakaupo mismo sa harap ng pintuan. Sandali lang. Bakit narito ka na naman, Puti? Nasaan ba si Ken? Iniwan ka na naman ba ng batang yon? Napakamot sa ulo si Mang Dado habang tinititigan ang tuta. Hay nako, ang batang yon.
Hindi talaga siya nagtatanda. Napapabayaan pa rin niya ang mga alaga niya kung saan-saan na naman siguro nagsusuot. Hayaan niyo na po. Bata pa po kasi si Ken eh. Siguradong hinahanap na rin niya si Puti ngayon. Sigurado yon. O siya, uuwi na muna ako at ihahatid ko muna siya sa bahay. Mamayang hapon na ako ulit pupunta dito. Sige po, mag-iingat po kayo. Pagkaalis ni Mang Dado, sinamantala ko ang oras para makapagpahinga ng konti. Pero pagdating ng hapon, bumalik na kagad ang matanda gaya ng pangako niya. Agad akong naghanda ng gamit ko. Nagpahid na din ako ng langis sa buo kong katawan. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nagsimula na akong maglakad papasok sa gubat. Nang makalayo na ako, saka ko lang napansin na tila may nakasunod sa akin. Sino yan? Lumabas ka! Nagulat ako nang makita ko si Ken. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako sinusundan? Umuwi ka na ngayon din. Ayoko. Sasama po ako sa inyo, kuya. Ano bang pinagsasabi mo? Delikado sa pupuntahan ko. Baka mamatay ka dun. Malalagot ako sa lolo mo. Malayo na po tayo. Hindi na po ako pwedeng bumalik at baka maligaw po ako. Saka, sasama po talaga ako sa inyo sa pugad ng mga aswang. Teka, paano mo nalaman na dun ako pupunta? Narinig ko po kasi kay Di Lolo na nag-uusap eh. Naalala ko bigla yung oras na nakita namin si Puti sa harap ng pintuan. Yung pala ay naroon din si Ken at nakikinig sa usapan namin ng lolo niya. Masama yung ginawa mo ha. Mali na nakikinig ka sa usapan ng mga matatanda. Ikaw ha, huwag matigas ang ulo mo. Umuwi ka na. Hindi nga po pwede. Mapapahamak po ako kapag umuwi ako na mag-isa. Mas mabuti po na sumama na lang po ako sa inyo. Kasi alam kong hindi niyo naman po ako pababayaan eh. Aba, masyado ang tuso no. Sige, kung gusto mo sumama, bahala ka. Pero huwag kang hihiwalay sa akin ha. At huwag kang maingay, maliwanag. Tumangulang ang bata. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang lungga ng mga aswang. Mula sa kinaroroonan namin ay tanaw ko na ang altar kung saan naroon ang itim na perlas ayon kay Mang Dado. Pero hindi ito basta-basta makukuha dahil binabantayan ito ng mga aswang. Masyado silang marami. Gusto mo bang magpakita ako sa kanila, kuya? Para makuha mo ang perlas? Ano? Hindi pwede. Wala kang panlaban sa kanila. Meron po ah. Dala ko po yung buntot ng pagi na gamit ni Lolo sa pakikipaglaban po sa mga aswang. Dala mo nga. Ang tanong, alam mo bang gamitin yan? Madali lang to, kuya. Iwawas-iwas ko lang to eh. Sigurado lalayo na ang mga yan. Sige, ganito na lang. Ikaw ang kumuha ng itim na perlas at ako naman, lilibangin ko sila. Oras na makuha mo yung perlas, tatakas na tayo kagad dito. Ano, okay ka ba dun? Okay lang, kuya. Pero kasi, mas magaling kang magnakaw kaysa sa akin eh. Loko-loko. Pagkatapos namin mag-usap, ay naghanda na kaming dalawa. Sa isang hudyat, nagpakita ako sa mga aswang. Agad na silang nagsilapitan sa akin. Samantala, mabilis na gumapang si Ken patungo sa altar. Na tila naman hindi napapansin ng mga aswang ang kanyang presensya. Sa isang kisap mata, sumugod ang mga aswang sa akin. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Hindi na ako nag-atubiling lumaban. Ginamit ko ang aking bilis at talas ng aking itak. Lahat ng mga naaabot kong aswang ay patay sa saksak at hiwa. Naging madugo ang labanan. Sinubukan nilang kalmutin ako, pero dahil sa langis ni Mang Dado, dumudulas lang ang kanilang mga kuko sa balat ko. Wala kayong laban sa akin! Uubusin ko kayong lahat! Pinahirapan niyo ako ha, mga walang hiya kayo! Muntik pa akong maging mamamatay tao dahil sa kasama niyo! Ngayon, pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin at sa asawa ko! Nainis ang pinuno sa sinabi ko. Umungol siya ng malakas at nagbigay ng senyales sa mga kasama niya. Nagsimula silang umikot sa akin, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake.
Patuloy ko naman silang minumura at tinahamon para hindi nila mapansin ang maliit na kamay ni Ken na dahan-dahang umaabot sa itim na perlas sa itaas ng altar. Hinawakan ko ng maigpit ang mutya ng luha ng birhen. Ibinuhos ko rito ang buong tapang at galit ko. Sa isang iglap, naglabas ito ng nakakabulag na liwanag. Gumapang ang liwanag pababa sa kamay ko hanggang sa umilaw rin ang mismong talim ng hawak kong itak. Nasilaw ng gusto ang mga aswang. Napatakip sila sa kanilang mga tenga. Napaatras sila dahil napapaso ang mga balat nila sa tuwing natatamaan sila ng liwanag. Kuya Alvin! Nakuha ko na! Sa sandaling yon, ay biglang lumingon lahat ng aswang kay Ken. Nakita nila si Ken na nakatayo sa tabi ng altar. Dahil doon, agad na sumugod ang mga aswang papunta sa bata. Basagin mo na ang bato! Ngayon na, Ken! Habang sinasabi ko yon, ay mabilis din akong napatakbo palapit sa kanya. Kinabahan ako ng sobra dahil baka maabutan nila si Ken at kung ano pa ang mangyari sa bata. Pero bago pa man makalapit ang mga halimaw, itinaas niya ang perlas at ibinato ito ng buong lakas sa isang malapad na bato at tuluyan na nga itong nabasag. Sa sandaling madurog ito, biglang bumagsak sa lupa ang mga aswang. Nang hina silang lahat, lumapit kami sa nakadapang pinuno nila. Madami na kayo na perwisyo sa bayan na to. Wala na kayong karapatang mabuhay! Wala na akong sinayang na oras. Pinagtataga ko ang mga aswang at si Ken naman ay hindi rin nagpahuli. Walang tigil niyang pinaghahagupit ang mga nangihinang aswang na nagtatangkang gumapang palayo. Inubos namin ang mga aswang. Sa loob ng lunggang yon, tinapos namin ang kasamaang sumira sa buhay ko, sa asawa ko at sa iba pang tao na naging biktima nila. Wala na silang lahat, kuya. Grabe, ang galing natin. Tayo ang tumapos sa mga kinatatakutang aswang dito sa lugar natin. Ang galing! Kaya nga eh. Pero huwag ka masyado matuwa. Mamaya pag uwi natin, lagot ka sa lolo mo, sigurado yun. Hayaan mo na, kuya. Mabait naman si lolo ko eh. Mapapatawad ako noon. Huwag kang kampante. Bata ka pa. Dapat palagi mong susundin ang mga payo ng lolo mo. Maging mabait ka sa kanya. Opo, kuya, tama po kayo. Hayaan po ninyo. Hindi na ako magiging pasaway. At saka, babawi na lang po ako kay lolo ko. Mabuti naman. O sige na, tara na. Umuwi na tayo. Naglakad na kami palabas ng kuta. Samantala, pagkatapos ng mahaba-habang lakarin, ay narating na din namin ang bukana ng gubat kung saan ay tanaw ko na ang bahay namin. Pero laking gulat ko nang makita ang madaming tao na nasa bakuran ko. Agad kaming lumapit ni Ken. Ano nangyayari dito? Anong ginawa nyo? Lolo! Nilapitan ni Ken si Mang Dado na noon ay nakagapos sa isang poste at may mga pasa sa muka. Halatang binugbog ang matanda. Humarap sa akin si Kapitan. May nakapagsabi sa akin na may inaalagaan daw kayong aswang dyan sa loob ng bahay mo. Ano? Hindi totoo yan. Walang aswang sa bahay ko. Talaga ba? Kung ganun, ilabas mo rito ang asawa mo para magkaalaman. Mapagkakatiwalaan ang source ko. Kaya wag mong subukan na magsinungaling. Dali-dali akong pumasok sa loob. Isinarado ko muna ang pintuan saka ako dumiretso sa basement. Pagdating ko sa rehas, laking tuwa ko. Nakita ko si Maya. Hindi siya nag-anyong halimaw ngayong gabi. Maya, ayos ka na ba? Magaling ka na ba? Tao ka na ulit, mahal ko. Alvin, salamat. Salamat talaga sa'yo. Halika na. May haharapin pa tayong mga taong walang alam, kundi ang mangusga. Dali-dali ko siyang pinakawalan sa kulungan. Tapos ay lumabas kami para harapin ang grupo ni Kapitan. Ito si Maya. Siya ang asawa ko.
kaya hindi siya masyadong lumalabas sa bahay namin ay dahil may sakit siya, Kapitan. Dala ko ang medical records niya. Heto, basahin mo. Teka, cancer? May cancer ang asawa mo? Hindi makatingin sa akin si Kapitan Erning. Grabe naman kayo, Kapitan. Ang sama naman ng tingin nyo kay Kuya Alvin. Alam nyo ba? Naggaling kami sa kuta ng mga aswang. Napatay na namin ang mga aswang na kinatatakutan natin. Saksi ako kasi kasama niya ako eh. Nakita ko kung gaano siya kagaling lumaban. Hindi kaaway ng baryo natin si Kuya Alvin. Isa po siyang bayani. Lalo nang hindi nakaimik si Kapitan nang marinig ang sinabi ng bata. Dahan-dahan siyang napaatras. Maya-maya pa ay humingi siya ng tawad sa akin. Saka sila umalis na hiyang-hiya. Agad kong kinalagan si Mang Dado at lahat kami pumasok na sa bahay. Ang sama-sama talaga ng kapitan na yon. Masahol pa siya sa aswang. Hayaan mo na, Apo. Hindi na ulit sila manggugulo dito. Teka nga, tama ba narinig ko kanina na sumama ka kay Alvin? Agad na ikinuwento ni Ken ang lahat ng nangyari sa lolo niya. Pero imbis na magalit ang lolo niya, natuwa pa ito dahil matapang daw at manang-mana sa kanya ang apo niya. Ngayon ay tapos na ang problema natin sa mga aswang. Mabuti naman at makakapag-relax na tayo kahit papano. Hindi pa po. Hindi pa po tapos ang problema ko. Kasi kasabay ng pagkawala ng sumpa sa katawan ng asawa ko, bumalik naman po ang sakit niya at ang taning sa buhay niya. Ano? May taning na ang asawa mo? Hanggang kailan? Kahit anong araw, sabi ng doktor, maaari na po siyang mawala sa akin. Ganun ba? Eh kung sumuko na ang mga doktor sa kanya, pwede mo ba siyang ipaubaya sa akin? Para ako na ang gumamot. Talaga po? Kaya niyo po siyang pagalingin? Hindi ko masisiguro yon. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Opo. Sige po, Mandado. Salamat po. At ginawa nga niya. Totoong malala ang kalagayan ni Maya. Pero dahil sa mga ritual, sa mga dasal, at mga pinaiinom na halamang gamot, ay medyo bumuti ang kalagayan ng aking asawa. Hindi naging madali ang panggagamot at hindi rin mabilis. Halos araw-araw, nandoon kami sa bahay ni Mandado para sa mga gamot ni Maya. Ilang buwan ang nakalipas, may nangyaring himala. Lumakas bigla ang katawan ng asawa ko. Tumaba na rin ang kanyang katawan hanggang sa nalampasan na namin yung 6 na buwan na taning ng doktor. Nabuhay ang asawa ko, Sir Blair. Nakasama ko pa siya ng halos 3 taon. Namuhay kami ng tahimik at payapa sa baryo sa tulong at gabay ni Mang Dado. At sa mga panahong ito, binuhos ko sa kanya ang araw-araw kung gaano ko siya kamahal. Makalipas nga rin ang 3 taon na maalam din si Maya. Sobrang sakit na mawalan ng asawa, pero masaya na rin ako dahil yung 3 taon, matagal na yon na naging extension ng buhay niya. Nagkaroon pa ako ng sapat na panahon para sulitin ang mga araw na kasama siya. Sa ngayon po, Sir Blair, nakabalik na rin po ako sa trabaho bilang pulis. Dito na ako ulit sa lungsod at yung rest house, ibinenta ko na at umuwi dito sa lungsod para magbagong buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa naging kwento ng buhay ko kasama ang pinakamamahal kong asawa na si Maya. Hanggang sa muli, more powers po sa inyong mga channel. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang
Ang wagas na pag-ibig ng isang lalaki sa kanyang asawa ay nasusukat hindi sa matatamis na salita, kundi sa mga sakripisyong handa niyang gawin. Sa pagpupuyat, sa tabi ng higaan, sa walang sawang pag-aalaga, at sa matibay na pananalig na gagaling ang minamahal. Handang tiisin ang pagod, takot at hirap. May paglaban lamang ang buhay ng kanyang asawa at maipadama na hindi siya nag-iisa sa laban. Sapagkat para sa lalaking tunay na nagmamahal, ang kaligtasan at kagalingan ng kanyang asawa ay higit pa sa sarili niyang kapakanan. Sabi nga sa Efeso 5:25, mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa kanya. At ito ang tunay na larawan ng pag-ibig ng isang lalaki sa kanyang asawa. Isang pag-ibig na hindi sumusuko, hindi napapagod magmahal, at patuloy na lumalaban sa gitna ng pagsubok. Sapagkat ang lalaking tunay na umiibig ay nananatili, nagbabantay, at nagmamahal hanggang sa huli. Sapagkat ang kanyang puso ay nakatali sa iisang pangako na sa hirap at ginhawa, sa sakit at kagalingan, ang kanyang asawa ay hindi niya kailanman pababayaan. Maraming salamat po sa mga walang sawang nakikinig at sumusuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Mabuhay po ang mga mag-asawa na patuloy na nag-aapoy ang pagmamahal sa bawat isa sa kabila ng hirap at mga pagsubok ng buhay. Hanggang sa muli pong kwento, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.